leon at pagdating sa itaas ay nagpapadosyo siya pa ibaba. Sa katuwaan ay di niya napansin na nagising ang leon. Dinakmak ng leon ang daga at hinawakan sa buntot na wari bagang balak siyang isubo at kainin. Natakot at nagmakaawa ang daga. Ipag-umanin mo, kaibigan, hindi ko sinasadyang gambalain ka sa pagtulog mo. Wala akong masamang hangarin. Nakatuwaan ko lang na maglaro sa iyong likuran. Huwag mo akong kainin. Sabi ng daga, nabakas ng leon sa mukha ng daga ang tunay na pagmamakaawa. Sige, pakakawalan kita, pero sa susunod ay huwag mong gambalain ang pagtulog ko. Sabi ng leon, salamat kaibigan, balang araw ay makakaganti rin ako sa kastiyan mo. Sagot ng daga, lumipas ang maraming araw at minsan sa pamamasyal ng daga sa kagubatan ay kanyang napansin ang isang lambat na nakabitin sa puno. Lumapit siya upang mag-usisa at agad niyang nakilala ang leon na nahuli sa loob ng lambat na ginawang bitag ng mga nangangaso sa kagubatan. Dali-daling inakyat ng daga ang puno at ginatngat ang lubid na nakatali sa lambat. Agad namang naputol ang lubid at bumaksak ang lambat kasama ang leon sa loob. Mabilis na bumaba ang daga at inulungan ang leon ng mula sa lambat. Utang ko sa iyong aking buhay, laking pasasalamat. Nasabi ng leon sa kaibigang daga, ang paghingi ng paghasin sa kapwa ay sinusuklian ng pag-unawa. Ang pag-unawa sa kapwa ay humantong sa mabuting pagkakaibigan. Ang